Narinig nyo na ba ang mga kwento tungkol kay Lilith at ang mga kwento at paniniwala na ito ay umiiral na bago pa man din nabuo ang Biblia? At alam nyo ba na may mga umiiral na paniniwala noon na di umano ay may nauna pang asawa si Adan bago pa si Eva at yan daw di umano ay si Lilith? Mula sa isang nakakatakot na alamat, paano siya naging isang makapangyarihang representasyon ng kababaihan sa modernong panahon? Sa video na ito, sasagutin natin ang mga tanong na ito at higit pa. Tuklasin natin ang kahulugan ni Lilith sa kultura, mitolohiya at feminismo. Ihanda ang sarili para sa isang makulay na paglalakbay sa kasaysayan ni Lilith. Ang istorya ni Lilith ay matagal nang umiiral bago pa man din nabuo ang Biblia. Sa mythology ng Mesopotamia, ang kanyang pangalan ay makikita sa mga kasulatan katulad ng Epic of Gilgamesh bilang si Lilith, isang espiritu na iniuugnay sa mga ilang o ligaw na lugar. Ang espiritong ito ay kinatatakutan dahil di umano sa pagdadala ng mga sakit, pagkabaog at kaguluhan sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Sa kultura ng mga Sumerian, si Lilith ay inilalarawan bilang isang wind demon o engkanto ng hangin na iniuugnay sa pagdudulot ng mga mapanirang bagyo. Ang mga Akkadians at mga Babylonians ay kinikilala si Lilith bilang isang mapang-akit at mapanganib na nilalang na naghahasik ng lagim tuwing gabi. Itong mga sinaunang paglalarawan na ito kay Lilith bilang isang nilalang na kumakatawan sa takot at pagkabalisa ng mga tao noong panahon na yon. Ngunit hindi siya nag-iisa. Ang mga alamat kagaya ni Lamashtu, isang babaeng demonyo na nambibiktima ng mga sanggol, ay kadalasang napagpapalit sa mga katangian ni Lilith na nagiging sentro ng mga ritual na ginagawa upang itaboy ang kasamaan. Ang mga ritual na ito ay ginagamit upang magbigay ng proteksyon laban sa masama, lalo na para sa mga bagong silang na sanggol at mga ina. Nakakagulat lang na kung paano ang paglalarawan kay Lilith ay sumasalamin sa mga sinaunang pag-aalala tungkol sa buhay, kamatayan at ang kapangyarihan ng kalikasan. Ipinakikita nito ang takot at pangangailangan ng mga sinaunang tao na maunawaan ang kalikasan at kung papaano nabubuo ang mga alamat upang magbigay ng paliwanag sa mga misteryo ng mundo. Ang mga salin ng alamat ni Lilith mula sa mythology ng Mesopotamia patungo sa tradisyon ng mga Hudyo ay nagmarka ng isang makabuluhang pagbabago sa paglalarawan kay Lilith. Sa Babylonian Talmud, siya ay tinutukoy bilang isang demonyo, isa sa ilang mga nilalang na nagnanais sirain ang buhay ng tao. Gayunpaman, noong panahon ng medieval era, lumabas ang kanyang papel bilang unang asawa ni Adan na halaw sa nilalaman ng isang satirical Jewish text na The Alphabet of Ben Sira. Ayon sa kwentong ito, nilikha si Lilith katulad ng pagkalikha kay Adan na kapwa na buo mula sa iisang lupa. Nang ibig ipakita ng Diyos na sila'y magkapantay na isang radikal na konsepto sa isang lipunang patriarkal. Gayunpaman, nagkaroon ng pagtatalo nang ipinilit ni Adan ang kanyang dominasyon at tumanggi si Lilith na sumunod at sinabi na, "Ako ay gawa mula sa parehong sangkap katulad mo." Binanggit niya ang di masambit na pangalan ng Diyos, isang tanda ng pinakamataas na kapangyarihan, at tumakas mula sa Eden. Matapos ang kanyang pagsalungat, nagpadala ang Diyos ng mga anghel upang pabalikin siya, ngunit tumanggi si Lilith. Siya ay isinumpa at naging isang demonyo na nambibiktima ng mga bagong silang na sanggol at mga babaeng buntis. Ang istorya ni Lilith ay nagsisilbing babala laban sa hindi pagsunod, lalo na para sa mga kababaihan.
Ang kwento ng Ben Sira ay isang komentaryo tungkol sa gender roles noong unang panahon na pinapakita na si Lilith bilang isang rebelde. Nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ang alamat ni Lilith sa Kabbalistic mysticism. Dito, hindi lang siya basta isang rebeldeng babae bagkus ay isang puwersa ng kadiliman. Inilalarawan ng mga Kabbalist si Lilith bilang kabiyak ni Samael, isang anghel ng kamatayan at pagkawasak. Sila ay kumakatawan sa kaguluhan na kasalungat ng kaayusan ng mga nilikha. Ang mga ito ay pangunahing kaisipan para sa mga Kabbalist na kung saan ang pagkakapantay-pantay ng kadiliman at liwanag ay napakahalaga. Ang papel ni Lilith bilang kabiyak ni Samael ay nagbibigay diin sa kanyang kaugnayan sa madilim na aspeto ng espiritualidad tulad ng tukso, pagkawasak at walang hanggang kalayaan. Gayunpaman, kahit sa madilim na paglalarawang ito, hindi maikakaila ang kapangyarihan ni Lilith. Si Lilith ay isang puwersa na may impluwensya sa material at espiritual na mundo. Karaniwang ginagamit ang mga anting-anting at orasyon upang maitaboy ang mga impluwensya ni Lilith sa material na mundo, gaya ng pagbibigay proteksyon sa mga ina at mga sanggol na nagpapakita ng malalim na takot at paggalang sa ipinag-uutos ni Lilith. Ang paglalarawan ng kabala kay Lilith ay nagpapakita ng kanyang pagbabago mula sa simpleng demonyo patungo sa isang komplikadong simbolo ng espiritual na paglaban na nagdidiin sa kanyang pangmatagalang epekto sa mga tradisyon ng misteryo. Noong ika-20 siglo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa imahe ni Lilith. Inangkin ng mga kilusang feminist ang kanyang kwento at binago siya mula sa isang demonyong nilalang ng kadiliman patungo sa isang simbolo ng kapangyarihan ng kababaihan. Nakita ng mga manunulat tulad nila Judith Plaskow at mga makata tulad ni Adrienne Rich ang pagtanggi ni Lilith na sumunod kay Adan bilang isang matapang na pahayag ng kanyang kasarinlan. Ang mga magazine ng mga feminist tulad ng Lilith ay tinanggap siya bilang isang simbolo ng paglaban laban sa mga pamantayan ng patriarka. Naging simbolo siya ng mga kababaihan na humihiling ng pagkakapantay-pantay at pagkilala sa mga lipunang dominante ang mga kalalakihan. Ang modernong interpretasyon na ito ay mas nakatuon sa kanyang tapang sa pagtanggi sa mga inaasahan ng lipunan kaysa sa mga paglalarawan sa kanya bilang isang demonyo. Nakikita siyang trailblazer, isang simbolo na pumili ng kasarinlan kaysa sa pagkakontrol na nagpapaalala sa mga laban ng kababaihan sa buong kasaysayan. Gayunpaman, madalas nitong ipinagwawalang bahala ang mas madilim na aspeto ng kanyang karakter sa mga alamat ng Jewish at Mesopotamian tradition na lumikha ng isang bersyon ni Lilith na mas kapani-paniwala ngunit hindi naaayon sa kasaysayan. Kahit sa mga makabagong paglalarawan, hindi maikakaila ang mas madilim na aspeto ni Lilith. Sa alamat ng mga Hudyo, siya ay nananatiling isang demonyo na nagnanakaw ng mga bata, nagnanasa sa mga kalalakihan at nagpapalaganap ng kaguluhan. Ang masamang bahagi niya ay nagpapakita ng takot sa sexualidad at kasarinlan ng mga kababaihan na madalas itinuturing na banta sa kaayusan ng lipunan. Ang mga agimat na may proteksyon ng dasal ay karaniwang ginagamit bilang depensa laban sa kanyang impluwensya, lalo na sa panahon ng panganganak. Ang mga artifacts na ito ay nagpapakita ng malalim na takot kay Lilith bilang isang panggulo sa pamilya at komunidad. Ang mas madilim na bahagi ni Lilith ay nagbibigay ng isang malinaw na kontras sa kanyang feminist na reinterpretasyon na nagpapakita kung paano maaaring mabago ang mga alamat
upang umangkop sa mga magkakaibang kultura sa paglipas ng panahon. Muling nabuhay ang kwento ni Lilith sa pop culture mula sa mga palabas tulad ng Supernatural at The Chilling Adventures of Sabrina hanggang sa mga video games. Madalas siyang inilalarawan bilang isang makapangyarihang leader at mapang-akit na kontrabida o bayani. Sa Diablo 4, siya ay isang demon queen na puno ng kapangyarihan. Sa Puzzle and Dragons, siya ay isang manggagamot. Sa Tokyo Babel at Mado Monogatari, siya ay isang makapangyarihang sorceress. Sa Vampire the Masquerade, siya ay isang sagisag ng sinaunang kaalaman. Sa Darkstalkers, siya ay isang succubus, mapanlinlang ngunit kaakit-akit. Pinanatili ng pop culture ang misteryo at impluwensya ni Lilith. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, malinaw na ang alamat ni Lilith ay hindi lang kwento ng kadiliman kundi isang salamin ng takot, kapangyarihan at paglaban. Mula sa Mesopotamia hanggang sa modernong kultura, patuloy siyang nagbabago. Isang demonyo para sa ilan, simbolo ng kasarinlan para sa iba. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon upang suriin ang papel ng kababaihan sa kasaysayan at sa kasalukuyan. Ito'y paalala na ang alamat ay hindi lamang kathang isip kundi isang refleksyon ng ating paniniwala at takot bilang tao. Si Lilith ay nananatiling makapangyarihan, hindi lamang bilang bahagi ng alamat, kundi bilang bahagi ng ating patuloy na pag-unawa sa mundo at sa ating sarili.